Mga ka-Lane, may importanteng updates mula sa SSS na kahit sinong members ay hindi ito dapat ma-miss. Dahil kung ikaw ay isang SSS members na nangangailangan ng financial support, may bagong loan program ang SSS. Pero may catch dito, hindi lahat ay qualified, isang maling requirements lang automatic disapprove at may mga ilang members na hindi alam na disqualified na pala sila. Kaya sa video na ito ay ipapaliwanag ko yan ng kompleto. Sino ang pwedeng mag-apply, magkano ang pwedeng hiramin, paano kinukuha ang computation, kailan ka magbabayad, at ano ang mga disapproval na kailangan mong iwasan. Kaya kung SSS member ka, manatili hanggang dulo dahil baka isa ka sa qualified pero hindi mo pa alam. So ano nga ba muna ang emergency loan? Ang SSS Emergency Loan ay isang short-term loan program na ibinibigay ng SSS sa kanilang mga miyembro bilang tulong pinansyal. Ginagawa ito kapag ang isang bansa ay nasa ilalim ng state of national calamity o may katumbas na deklarasyon ng gobyerno. Ibig sabihin, ito ay hindi regular loan, ito ay special assistance loan at flexible na terms kumpara sa salary loan. Pero kahit emergency loan siya, hindi ibig sabihin ay automatic approve ang lahat. May rules pa rin na kailangan sundin. At ito ang pinaka-importante para maging qualified ka sa emergency loan, kailangan ay pasok ka sa mga sumusunod. Una, minimum contribution requirement. Kailangan may 36 months total posted contributions at sa loob ng 12 months bago mag-apply, dapat ay may at least 6 posted contributions. Halimbawa, kung mag-a-apply ka ngayong January 2026, titingnan ni SSS ang January 2025 hanggang December 25 at dapat may 6 months na hulog doon. Pangalawa, membership status requirement. Applicable ito sa employed, self-employed, voluntary members, non-working spouse at OFW members. Para sa non-employed types, kailangan may 6 months contributions under current membership status. Pangatlo, employer compliance. Kung employed ka, dapat updated ang employer sa contributions. At walang delayed remittances, especially recent months. Pang-apat, age requirement. Dapat 18 years old and above at not more than 65 years old. Panglima, residency requirement. Dapat residente ka ng Pilipinas at updated ang home address sa SSS records. Dahil ito ay importante dahil home address ang tinitingnan, hindi ang mailing address. Pang-anim, no final benefits. Hindi ka dapat nakatanggap ng total disability pension, retirement final benefit, at death benefit as primary member issue unless na-cancel or na-restore due to valid reasons. Pang-pito, no past due loans. Hindi ka dapat may past due salary loan, past due calamity loan, past due emergency loan, at delinquent restructured loan. Ibig sabihin, current ka dapat sa payments mo. At magkano ang pwedeng utangin? Ang loan amount ay based sa average ng last 12 months salary credits o tinatawag nating MSC. Ito po ang simpleng explanation. Titingnan ni SSS ang contributions mo, gagawa ng average, yun ang basis ng loan amount. At ang maximum loan ay up to 20,000 pesos. Important deductions, kung may existing loan ka, ibabawas muna ang remaining balance bago ibigay ang net proceeds. At ang minimum na matatanggap at least 1,000 pesos. Para naman sa interest rate, interest depends sa history ng member. Para sa standard rate, 7% per annum. Pero kung may past condonation, maaaring umabot ng 10% per annum. At tandaan, ang interest ay diminishing balance. Ibig sabihin, bumababa habang bumababa ang utang. Ito naman ang pinakamagandang part ng loan. Total loan term, 30 months total, pero hindi ito straight 30 months payment.
Ganito ang breakdown yan. First 6 months, no payment, moratorium. Next 24 months, monthly amortization na. Halimbawa, kung na-approve ka ng January 2026, January to June 2026, no payment or wala kang babayaran. July 2026 ang start naman ng payment mo. Until June 2028 para sa iyong last payment. At meron niyang penalty. Kapag late ka, 1% penalty per month, computed per day of delay. Ngayon, paano mo naman matatanggap ang loan mo? Loan proceeds will be released via registered bank account or DAM, My SSS card, UMID ATM Pay card if activated, at PesoNet accredited account. Hindi ini-encourage ang manual payout, online disbursement na. At ang loan renewal rules, pwede kang mag-renew kung hindi past due ang current loan. Updated ang payments at last 3 amortizations are paid on time. Kung may late payments, wait ka 3 months bago ka makapag-renew. Tandaan din itong important restrictions. Hindi pwedeng sabay ang calamity loan plus emergency loan, may past due loan, walang enrolled disbursement account, at invalid or outdated SSS records. Pero pwedeng sabay ang salary loan plus emergency loan if qualified. Kapag ang loan ay hindi nabayaran, umabot sa 6 missed amortizations or lampas sa loan term, magiging default account. Meaning full balance becomes due immediately. May penalties at maaaring madidak sa future benefits. Kaya mga kung balak mong mag-apply ng SSS Emergency Loan, siguraduhin mo muna updated ang contributions mo, walang past due loans, tama ang address mo, may active disbursement account ka, dahil kahit qualified ka, kapag may isang mali sa requirements, possible ma-deny ang application mo. At tandaan, ang application period is open until December 9, 2026 or until lifted ang calamity declaration. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-comment kung qualified ka na, mag-subscribe para sa latest SSS updates. Dahil dito sa channel na to, ang goal natin ay malinaw na impormasyon, walang kalituhan at updated na benefits para sa lahat ng Kalin. At ngayon ako po mali si Kalin ng Lena Vines. Maraming salamat po. Disclaimer, ang impormasyong nakasaad sa post na ito ay batay sa available na SSS guidelines at layuning magbigay lamang ng general information para sa mas madaling pag-unawa ng mga miyembro. Hindi ito opisyal na pahayag ng Social Security System o SSS at hindi dapat ituring na final basis ng approval o disapproval ng loan application. Ang final assessment ng eligibility, requirements at loan approval ay nakasalalay pa rin sa SSS system at kanilang official evaluation. Para sa pinakatumpak at updated na impormasyon, mainam na bisitahin ang official SSS website o makipag-ugnayan sa pinakamalapit na SSS branch.